Ay, magandang gabi ho mga friend. Malat pa rin. Nag-nebulizer na ho ako. Hirap talaga. Maganda ho topic natin. Bukas na ho yung hearing na naman ito si Sayad. At bubuksan daw yata sa death threat ni Sayad, no? Pakinggan ho natin si Atty. Lorna Kapunan, no? Kaya bigay tayo dito. Kung ang veteran litigator na si Atty. Lorna Kapunan ang tatanungin, may nakikita na siyang sapat na basehan sa mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Maski naman sino, maski naman hindi kailangan maraming utak dyan para hindi mo makita ang sapat na basehan. Unang-una na, ito, parang piskalya to. May nagkaso kay Sayad, binibigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag sa kinasap sa kanyang kaso. Ayaw niya magsampa, ayaw niya pumunta. Bakit? Sabi niya, ayaw ko punta dyan, bias kayo dyan. O di sasampa na sa korte. Yun nga, yung Senado. Diba? Siya ka ba naman nakakita ng inaakusahan, ayaw pumunta rin sa, di ba naman gago, diba? Ito problema mga friend. Nagkaso pa yung asawa ni Sayad, abogado, nagkaso, na kinakasuhan niya yung mga nag-iimbestiga ng mga piskal. Sila lahat Jinky Luistro, Laila de Lima, pati Bangko Sentral, AMLAC, kinasuhan lahat. Ano ba namang klaseng katangahan yan? No? Pero ito, nagsampa ng kaso, di ba? Pag pinatulan nung korte, yung isa ng pangkaso niya, si Manscarpio, putangin na. Lukuhan na ho yan. Dami nagsasalita na mababasura lang yung sinampay ito si Manscarpio dahil talaga namang kabasu-basura. Sila Franklin Drilon na nagsasalita, mga matataas na justices pa nagsasabi na walang basihan yung sinasabi niya itong si Manscarpio na ikinaso Pero pag narinig mo naman magsalita yung kanyang mga abogado, meron din sila sariling version. Mukhang iba yung nabasa nilang libro. Putangin na talaga mga friend. Tuloy natin kay Lorna Kapunan. Mamaya, Mahinga natin ang kanyang pananaw sa pagdinig sa Kamara at kung ano ang inaasahan niya sa susunod na clarificatory hearing. Magandang hapon po, Atty. Kapunan. Welcome po sa Arangkada Balita. 28,000 ito, 624 views. Kanina lang ito At ito si Atty. Lorna Kapunan, 48 years lang daw na nagpa-practice to ng abogasya. Kaya walang-wala daw. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa lahat ng mga nakikinig sa programa ninyo. Yes, Atty. Kapunan, nakita na nga natin yung nilabas yung mga documents. Kumbaga, hindi ho nagtutugma yung SALN, hindi siya kumbaga sintonado siya kung ikukumpara doon sa AMLAC report. And of course, doon sa nakita natin na dapat na income ng isang vice-presidente. Ano po yung inyong pananaw tungkol doon? Alam nyo, ang mga lawyers mahina sa arithmetic, pero marunong ako mag-divide. At mag-subtract. Hindi talaga balanse yung tinatawag na 6.77 million compared na nasa AMLAC report. Bilyon, hindi million, Atty. Kapunan. 6.77 billion. Compared to her net worth na 88 million. Bakit shocking yung 6.77 million? Kung tignan natin over 20 years or let's say 19 years, pag dinivide natin yung 6.77 million divided by Million ba? Kala ko billion billion po divided by 19 years. Ibig sabihin every year meron silang 356 million every year. Ilang days in a year? Halos 1 million per day. Ang transaction dyan, ang pumapasok, lumalabas. If you're just talking about arithmetic, and ang inflow for 19 years per year is 4.4 million per year,
So how do you explain the 88 million net worth ng Vice President? Yun nga po, very glaring nga po. Kumbaga sa boxing, parang tapos na yung laban eh. Oo. Para sa, if you think the way you explained it to us, nor any normal person, May hindi nga madali siya maintindihan. nag-a-add up. Pero kung sa usaping ligat, Normal person. Puro abnormal yata yung mga yan, yung mga Duterte. Hindi alam nila sila lang tama. Hindi sila pwede magkamali. Ang mga yan. gaano po kahalaga bilang ebidensya itong mga ganitong klase ng flag transactions at financial inconsistencies? Paano raw po kasi kung may ari-arian sila, baka may business, di ba? At meron pa silang ibang sources of income. Yun na nga ang depensa nag-press conference ang defense team. Ang sinabi nila, because we noted that for 6 years, there was no entry, none, yung cash on hand and in banks. At sinabi ni Attorney Poa, who is the head of the defense team, that nakalampsam yan, nakabukol daw yan sa others. Kasi nung nakaraang panahon, sa reporting system ng AMLA, ng SALN, meron talagang item na others. But ngayon, merong separate item for cash in hand and in banks. How will you reconcile the transactions of the Vice President na pinakita sa AMLAC report? Remember, hindi po ito bank statements. No? Opo. This is the report, the mandatory report of the banks to the AMLAC. So AMLAC report to, hindi to bank accounts. Oo nga po. So hindi to covered ng sinasabi nilang Bank secrecy. bank secrecy, no? Besides, yung sinasabi nilang final nila na bank secrecy daw is absolute. Hindi po totoo yun. Baka hindi nila nabasa yung amendments to the bank secrecy law, because the bank secrecy law was so many years ago pa yan. Na-amend na yan several times. And in the amendments, nakakita tayo ng 5 exception. 5 exception. Una, exception, syempre, Talaga mga pre, grabe ho ito, garapal, na talagang itong pamilya na to si Duterte, puro magnanakaw, puro mga walang ya, puro mga mamatay tao, lahat nasa kanila na. Sila naman ang nagsasabi, lalo si Digong, pag namatay siya, gusto niya sa imperno. Dahil marami babae, ito naman si Sayad, gusto niya siya maging presidente ng imperno. Mga baliw mga baliw sila, wala ko sila sa gustong pag-iisip. No? kung nag-consent, nagbigay ng consent or nagbigay ng prior notice na pwede na i-waive nila yung bank secrecy. Kagaya po ng ginawa sa isang house hearing natin, ng house pala, ni Madriaga, Opo. when he signed a waiver of the bank secrecy law. Pwede yun. Pangalawang exception at klarong-klaro sa batas, impeachment proceedings. This is an amendment. Baka ang binasa lang nila yung batas. Hindi na sila nagpasa ng amendment. Parang, nung binasa nga namin yung law, yung complaint, kasi na-televised yung complaint, parang nagmadali sila. They did not bother to check the amendments. Pati yung sinasite nila na Data Privacy Act, amended na rin yan. Yung original law has been amended to say that if bank secrecy is waived if it is required by public authorities in the Parang abogado ni Atong ang ito si Atty. Lorna Kapunan. Pero mukhang bumitaw mukhang bumitaw na. interest of in the public interest, no, na-waive ang bank secrecy. So and that is an amendment to the law. So yung mga legal arguments na binigay nila sa complaint, hindi ho tama yun sa batas. Na-amend na po yung sinasite nilang mga batas. Now, kasi lawyers can argue, no? We can argue from both sides of our mouth, no? Depending on sino yung kliyente natin. But if lawyers can argue, or if there can be different interpretation of statutes, there can be no difference in interpretation. Walang interpretation ng figures. Figures do not lie. Sabi nga ng committee, just follow the money trail.
Kaya, yun nga po, attorney, ganito na lang po, no? Yung kanina nagsampahan ng kaso si attorney Mans Carpio, doon nga sa paglabag daw ng bank secrecy. Hindi ho ba parang in a way, parang inamin niya yung about sa figures? Kasi kung mali naman yung figures na lumalabas sa Kongreso, di parang wala naman violate. Pero the fact na nagsampa siya ng reklamo, na-alarm siya doon sa mga numerong lumabas. Tama ka, no? Dalawa nga ang magandang nangyari dyan sa complaint ni Attorney Mans Carpio. Unang-una, at sa press conference ng mga defense lawyers nila, unang-una, they concede. They have already conceded that there will be a Senate hearing. Because sinabi nila, we will present our evidence, not in the House, but in the Senate. Pangalawa, nung sinabi niya, pag binasa natin yung first few pages ng complaint niya, sinabi niya doon, I did not give any written consent nor waiver to the confidentiality of my bank accounts. So ina-admit niya na bank accounts niya yun. Hindi ba? Oo nga po. Hindi naman niya sinabi na, ay naku, nagsisinungaling kayo, hindi ko account yan. Baka account niya ni Manny Pacquiao, sino bang bilyonaryo dyan, no? Hindi ko account yan because when the banks report, mandatory reporting ng mga bangko on suspicious and covert transactions, wala namang mga pangalan yan. It is when the amount is so shocking and so unbelievable that the Anti-Money Laundering Council starts investigating. At doon nila na-identify yung mga personalities. At hindi totoo na ito ay ginawa ng AMLAC ngayon lang dahil merong impeachment hearing. Hindi po. Nung since 2006 or 2007, meron ng reporting yan, mandatory reporting. Ang tanong nga natin sana nung nakita nila yung mga excessive or shocking amounts, kinasuhan na nila, no? Oo. Yun nga po. Paano naman nila kakasuhan dalawa lang yan. Kundi bayad din itong tangin ng AMLAC na to, takot din mamatay. Di ba? Hindi mabigat sa sindikato na to COA, lahat, hanggang Korte Suprema, Senado, Kongreso, tangin na. Lahat may tapal na kwarta Kanya Kung walang impeachment hearing, kung hindi natin malalaman ito na billion-billion pala ang inflow and outflow, di ba? ang pera. Sa kanilang mga transaksyon. Kasi ginagamit ang bank secrecy law at saka yung Data Privacy Act to conceal all of these shocking amounts, no? Ngayon, exception ang impeachment, so nakita natin. Tinanong nga si Executive Director Benaventura, bakit parang ngayon, kung ganun ka-shocking ang mga amounts, ba't wala kayong ginagawa? Which led Deputy Speaker J.J. Suarez to say, maybe we should amend the bank secrecy laws to give the AMLAC more teeth, no? In terms of active prosecution or reporting. Kasi ilang years na, 20 years ago na ata yung reporting na yan. Opo. And accumulated through the Opo. But the good thing now is, kitang-kita na natin, nabisto na sila. And on top of that, na-admit in the complaint na, these are my accounts. You have no right to open my bank accounts. Di admission yun against interest. Oo nga po. Oo nga. At sa Miyerkules, tatalakayin ang death threats ni VP Sara kina PBBM, First Lady at dating House Speaker Romualdez. Ano ang kaabang-abang sa hearing na ito? Meron hubang inaasahang surprise na naman or guest dito o panibagong pasabog? Kasi ang impeachable offense dito is fitness, no? Tingnan natin yung fitness niya to become a fitness for public office. Kung vice president ka at nagkaroon ka ng press conference at sinabi mo sa press conference na yan na I hired an assassin, no joke, no joke. At ang instructions daw, pag namatay siya, patayin si Martin, patayin si Presidente at First Lady. No? Ang defense nila doon, conditional threat.
lawyers know there is no such thing as a conditional threat. A threat is a threat. Di ba? Oo nga. At napakalinaw na she hired an assassin. That by itself, hiring an assassin is by itself already a crime by itself, no? And hindi naman video ng house yan. Video niya mismo na siya ang nag-release. Marami pang ibang video, maalala natin yung sinabi niya na na siya daw yung designated survivor. Okay. Anong ibig sabihin nun? Di siya nag-attend ng SONA kasi she wants to be the designated survivor. Tapos meron pa siyang sinabi na against the father of the president of BBM na tutuloy daw niya na pag nangyari yan, putang ina niya lahat, i-excavate daw niya yung grave ng tatay nila at itatapon sa West Philippine Sea. Parang, and the other thing is, you know, the West Philippine Sea issue is a very sensitive issue. It's a matter of national sovereignty, no? At narinig na ba natin ang Vice President Magsalita tungkol doon. na magsalita tungkol doon? In fact, naririnig natin na she is, ang naririnig, no? Ang nagpopondo nga ng kampanya niya is from Chinese sources, no? Because of their position on the West Philippine Sea. Pero opinion yan, no? Mga speculation, opinion. Going back to opinions can be speculative, but figures don't lie. Her own statements show her unfitness. Alam mo, dadagdag ko lang, no? Maraming trolls. Marami tayong DDS Army na nagsasabing mamamatay ng presidente. In fact, na-report na namatay na siya, no? That he is not physically well. Pag pinag-usapan natin ang wellness, hindi lang pinag-uusapan ng physical wellness. Pag-usapan natin ang psychological fitness. Meron bang presidente na nagtatangkang ganyan na psychologically fit? Opo. Is there a vice president who goes against her own administration, this administration, when she says, wala namang ginagawang administration? Tanungin natin siya, anong ginagawa mo as vice president when you are a team, no? Dapat, no? National interest na ngayon ang pag-uusapan, especially during this time of emergency. So, psychological. Dapat nga may psychological fitness kung nagsasabi siyang pa-drug test nga ang mga opisyales. Pa-psychological test natin ang Vice President. Parang lutang ang mga statements. Dapat talaga mga attorney kapunan lahat ng kakandidato mayroong psychological test para walang di nakakalusot yung mga abnormal. Tignan mo sa Kongreso, ang daming mga abnormal. Sa Senado, marami ring abnormal na lumalamon lang sila, pinapasweldo ng taong bayan, di ba? Tsaka dapat itaas-taas talaga yung kwalifikasyon, hindi yung Filipino citizen knows how to read and write, putang na pwede ka nang tumakbo senador. Yan. Opo. Lutang na lutang. Sige, attorney, nako. Kabang-abang talaga yung susunod na clarificatory hearing sa Wednesday. Again, maraming salamat po, Attorney Lorna Kapunan. Magandang gabi po. Magandang gabi at mabuhay tayong lahat. No, lutang na lutang talaga si Sayat, di ba? Pero to mga friend, paulit-ulit, ha? Sa tindi ng mga ebidensya dito, at ito'y na-acquit sa Senado, at nakatakbong Pangulo to, putangin na. Naging inutil ang Kongreso, naging inutil ang mga AMLAC, naging inutil ang lahat ng ebidensyang iniladlad sa Kongreso. Sa Justice Committee, naging inutil lahat yan dahil lang sa mga gunggong ng mga senador na nagsisilbi dyan. Kaya paulit-ulit mga friend, di ba? Sasabi ko naman dito sa nangyayari na to, tihaya na ho, pitsahan yung mga yan. Kaya si BP Lenny siguro, hindi pa nagkaya, pero God moves in a very mysterious way, no? Siyempre, obserbahan ni BP yan, hindi naman siya bobo matalino siya Pag nakatakbo si Sayad, bakit siya lalaban? Automatic, suportado si Sayad. May nakasuporta sa kanya na hindi basta-basta.
Kasi katakot-takot na. Putangin na. Iniimbestigahan yung asawa niya. Sinampahan pa nung asawa nitong si Carpio. Yung mga nag-iimbestiga sa mga nakitang-kita, bilyon-bilyon na ninakaw. Nagsampa pa ng kaso yung asawa niya. Putangin na, anong klase yan? Ha? Pati Bangko Sentral, pati AMLAC, sasampahan ng asawa niya. Mukhang may tama rin yung asawa eh. Diba? Oh. Tsaka wala pa akong gumagalaw. Yan ang pinag-uusapan dito. 6.7. Yung kay Pulong, 51 billion, wala, hindi ginagalaw. Nagsampa na si Trillanes dyan. Noong 2016, nagsampa na sa Department of Justice. Kay Mas Carpio, tsaka dyan kay ano na yan, Pulong Duterte na yan. Dahil nga sa, drug trafficking. Oh, plunder, ang dami sinampa. Wala, hindi gumagalaw. Ewan ko ngayon. Ay, nako. Basta yun lang. Yun lang ang masasabi ko. Pag si Sayad nakatakbo ng presidente at hindi yan na-impeach, dapat taong bayan gumalaw. Grabe ho yan. Garapal. Matatanggap ba ng taong bayan? Ha? Yung surveyor, natatanggap nila yan. Si Sayad. Maski na may sapak sa ulo, no? Ay, nako. Mantakin mo, kinukostyon nila si Madriaga, kesyo, ano raw, ganun ganito, may kaso, hindi pa naman pala, si Madriaga, hindi pa naman pala convicted. Mga siraulo talaga eh. Ang kumukostyon ito si Marco Beta, yung batang Marco Beta, siraulo, no? Puro bubulat. Strike na naman siya kanina. Wala. Sa totoo lang, si Madriaga, pwede pang pag-file ng senador yan eh. Kasi hindi pa siya convicted eh. Di ba, Kibuloy? Si Kibuloy, nakakulong eh, nakatakbo eh. Si Duterte, nakakulong. Nasa dahig pa yung gago, nakatakbo. Ganyan kabait ang Comelec. Si Caballo, Norman Mangusin, nakapag-file ng candidacy, siya raw si Francis Leo Marcos. Ano ba yung Comelec na to, Diyos ko? Ay. Kulam na po tayo, mga friend. Kalatibaya, shout out ha. David Ali Mendoza, good evening po, Karox. Kahit sandali o maikli lang po ang vlog ninyo, ayos lang po yun. Kailangan nyo po pahinga at ingat po sa kalusugan. Yun nga. Salamat sa concern ha. Kalatibaya, shout out. Good evening, Kasani, basta pogi ay talagang gagabihin, patay tayo dyan. God bless your family. God bless kalat niya. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Pastor Jun Lagon, shout out. Baka bukas maayos na to, sasalabatin ko na talaga to. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Sadyang magaling si Matibag. Kaso, Sir Rox, may nasilip sa kanya yung lalaking nagwawala na pinusasan siya, bakit pinakawalan niya. Sabi lang ng kung saan station si Boeing. Yun ang topic nila, tuloy sinabi may pinapanigan siya. Sana nga mali kundi mawawala ng tiwala kay Matibag. Sana nga po matapos na yung gulong dinulot ng mga DDShip. Salamat, Sir Rox, at maraming pa tayong abangan. Ingat po. God bless po. Bukas, yun. Makikita na naman natin. Puta. Get well soon, Sir Rox. Salamat ha. Roberto Sayat Senior, shout out. Ang masama dito sa banta ni Sara, paano kung mamatay siya sa ibang paraan? Yun nga, tinamaan siya ng kidlat at kulog. BBM ang may kasalanan. Yun. Dapat arestuin na si Sara. Puro death threat ng presidente ng Pilipinas. Kilos na NBI. Marami pang suhol si Sara. Papatay talaga yan. Do or die yan. Ikulong na yan. 3 Duterte. Tapos ang problema, tama ka dyan, Roberto. Simple lang naman, di ba, Roberto? Imbestigahan yung mga salin niya, mga putanginang yan. O di, kulong na lahat yan. Lalo ito si Iyotman. 51 billion sa isang distrito, putay na. Saan dinala niyan?
Librado Ludovico, Blessed Monday Morning, Carox, and Tall Warriors. Anak ng putik na sayad dyan. Puro banta. Kailan kaya ito tamaan ng kidlat? Take care of yourself, Carox. Bukas, talagang tatrabahuin ko ng gusto to. Shirley J. Sir, shout out. Magandang gabi po, Carox, at sa mga ka-warriors. Medyo masama pakiramdam ng idol namin. Kailangan yatang mag-relax, Carox. Siguro sa init ng panahon dyan sa atin. Oo nga eh. Di bale, malapit na naman po ang tag-ulan. Medyo presko na ulit. Inom ka ng hot calamansi. Yun nga. At may luya, Carox. Get well soon. Yun gagawin ko talaga yan. Maski si Prince Sherby sa PETA, maraming pinapadala sa akin ng mga herbal eh. Oo. Shirley Steras, oh. Hello po, Sir Rox. Pucha, puro kaputa. Ang mga makadutae, supporter. Binaboy ang bansang Pinas, pati kababaihan. OMG, grabe kung makabangag sila sa Pangulo. Lantaran palang kabangagan sa mga kaputahan nilang negosyo. Totoo yan, Shirley Steras. 3J Seo po. Sir Rox, di matibag si Director Matibag. Sabi nga ni Baste Duterte, matibay daw kasi. Di niya masabing matibag. Kaya ngayon, ang matibay ay di matibag, di ba? Chupista Bunao ulit. Good morning po, kuya, at sa mga ka-warriors. Dapat po pala gumawa ng maraming clone si BBM para malito ang mga kalaban. Parang sa Mission Impossible, di ba? Dapat ingat siya, puta. Chupista Bunao. PBBM, wala po ba kayong pwedeng gawin sa chairman ng COMELEC, Kumulek para palitan na siya kasi po nasa sa lalay ang boto ng mga Pilipino. God, wag mo pong ipaintulot ang boto po namin sa mga gahaman sa kapangyarihan. Amin. Chupista muna ulit to. Salamat man po kay Director Matibag dahil pinapanindigan mo po ang sinumpaan mong tungkulin. Di ba? Chupista ulit, oh. Hala, grabe ka, Mike. Sobra na ang pagbabato mo ng putik sa gobyerno. Yung pala, may putik ka rin. May putik ka rin naman sa mukha mo. Ngayon, kung sinong bumabato ng putik sa gobyerno, sigurado may putik din kayo sa mukha nyo. Ito mga friend, pag ito diniinan, napakaswerte na nito pag nakapagpasko to siya. Hindi ito nakulong bago magpasko. Swerteng-swerte na. Yun ang tahanin ko dyan. Diyan sa defensor na yan. Friend service sa PETA, shout out. July 7 Alcantara, Christian Sen, Annalisa Polinar, shout out sa inyo mga boss. Impong Basyang, Team Tedeli po, bumabati po ng ngiti. At mapagpalang buhay sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Ako, ang masasabi ko lang po, Sir Rox, dapang-dapa na pong sobra si Madam Topak, tantanan na, tigilan na po. Sana yung mga palusot na bulok, ginusto niya po yan. Dapat, maya pong pagbayaran at dapat lang po ng pagdusahan ang lahat po ng mga kawalangyaan na ginawa niya po sa batas ng Diyos at sa batas po ng bayan. Sa lahat po ng mga sumambulat na kasing baho ng burak na anomalya tungkol sa kanilang buong angkan, bahay Sir Rox. Pag po siya ay di pa makaramdam po ng hiya at takot, naku ewan ko na lang po talaga Sir Rox. Gumalaw po ang kamay ng ating Panginoon para po sa kanila Sir Rox. Huwag niya pong daanin sa pasikat na pamisa kuno at magbanal-banalan. Magbanal-banalan po siyang parang banal na aso. Naku Madam Topak, kahit sunduin mo pa ang buong batalyon, nakakampi mo sa Senado at sa Korte at sa Supreme Court, wala nang bisa lahat ang pautot nyo na leche ka, tapos na ang maliligayang araw ninyo. Nangabwisit kayo. Sobrang sagad sa maitim ninyong buto ang mga kasamaan nyo. Hindi matutulog ang Diyos, lahat yan may katapat
at nasukatan. Kahit nahihiga at lumalangoy pa kayo sa salaping galing sa pagnanakaw nyo. At sobrang kasamaan nyo, wala rin kwenta ang buhay ninyo kasi di kayo papatahimikin ng budyi nyo maitim. Mabuti nga sa inyo. Dapat talaga upo kayong lahat sa sila elektrika at nang makabawi-bawi naman ang mga taong bayan sa inyo na sobra ninyong binaboy. Mga leche, mga bisit, kinang. Ay, Tia Deli. 3J show po. Meron ako napansin dito kay Kimo, Xerox. Lately, parang bigla siyang naging very aggressive. Yung bang very hostile siya. Ano ba talaga ng hostile? Yung bang laging galit, masidi ang galit, gustong maging digong 2.0, gustong pumatay, gustong manakit, ng mga drug addict daw, masahol pa raw siya kay digong. Ibig sabihin ba wala ring due process pag si Kimo ang naging vice president? Wala. Di uulitin lang pala natin ang panahon ng digong, pero masahol pa. Bakit kaya biglang naging agresibo itong Kimo? Palagi ko dahil sa nangyayari kay Sara. Ang dami daw demonyo sa Pinas. Tinutukoy ba niya DDS? Kung walang mga DDS, masaya sana ang buhay ng mga Pinoy. Kahit hikahus. Ito yan. 3J show ulit. Hello Sir Rox. Ay, nakatakas na naman kamay ng batas saldi ko. Iba talaga pag mayaman, meron kang mga matatawagang tulong. Ganun pa man, nagkaroon man ng hardel, konting tiyaga pa at hindi malaglalaon, mahuhuli din siya at maibabalik sa Pinas. Kung si Ernie Tevez nga naibalik sa Pinas sapagkat si Lord ang kikilos para sa atin. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Yun nga Mary Lebron, shout out Marilo Pabianak, shout out. Good day po tayo sa mga ka-warriors. Pagaling po kayo tayo, bawal magkasakit. Wika nga natin mga ka-warriors. If not feeling well po kayo, mag-rest po muna. Magpaghihintay po kami until maayos na po kayo. Amen. Well, sana nga po talagang porsigihin na ng mga opisyal na mapanagot yung pamilya na yan. Sobrang abusado na po talaga. Hindi pwede como sila ang nakahiga sa pera, ababdalo na sila. Talagang sinisira nila ang bansa natin. God bless always. God bless Marilo Castro. 3J show ulit sa Rox. Bakit ka naman minalat? Saan ka naman kasi naglakwat siya? Ginabi ka na naman no? Hindi, mainit Di naka-aircon ka sa gabi. Pagkatapos, pag umaga, mainit naman. Di ka pwedeng hindi lalabas sa kwarto. Magmumug ka na lang ng maligamgam na tubig na may asin 3 times a day. Tanggal yan. Alam ko. Sige, salamat sa Sir Rox, ingat-ingat pag may time. Dance ka na bagets. Mahina na ang ating kasukasuan. Yan nakikita ko. 3J show po. Teka, Xerox. Bakit biglang umingay ito si JB Ejercito? Hindi ko alam. Hindi ko pinapanood dyan Di wala nga tayong naririnig dyan kahit nagsimula na ng impeachment ni Sara. Di rin umiimik sa kontrobersya ni Saldico. At iba pa. Bakit biglang-bigla concern siya kay Mike Defensor? Baka si JB, kliyente. May connect ba siya sa dalawang nagtatanong lang po. Sana kung ang mga senador ay may paki sa mga nangyayari sa bansa, dapat gumagalaw-galaw naman sila para ipagtanggol ang Pilipinas sa kapwa nila mga politiko na liko ang mga ginagawa. Pag nasanggi ang kakampi, bigla na lang iingay ang boses. Totoo. JB, ano ka ba? Parokyano ka ba ni Mike Defensor? 3J show pala ito. Dito man tayo sa People Power na Plan B o Plan C ng mga Duterte. Suportado daw ng militar. Talaga? Suportado ng buong AFP. I don't think so. Dahil ang mga militar ay ayaw na ayaw kay Sara. Baka yung mga retired general, itong mga retired general nito, mga salot din ng bayan, imbis na ipagtanggol ang mamayan, sila pa ang mga aapi.
Sayang ang perang ginagastos taong bayan kanilang pag-aaral sa PMA. Mga taksil. Dapat nga, hindi bigyan ng ano yung mga putang inang yan eh. Ha? May pension pa yung mga hayop na yan. Dapat yan, i-lifestyle check yan, yung mga retarded general na kumakampi dito kay Digong. Siguradong paldo yan. Di naman mga ulol yan para kumampi sa demonyo nang hindi sila kumita nung panahon ng impyerno. Ha? Diba, Magalong? Di ako naniniwala magtatagumpay sila dahil wala sa kanila Panginoon Diyos. Ang Panginoon Diyos ang magtatanggol sa ating mamayang Pilipino. Naping-api sa mga Duterte na yan. Ipagdasal natin araw-araw na hindi magtagumpay ang kasamaan ng mga Duterte sa Pinas. Ganun talaga yun, 3 days ago. Rapi Monteverde, shout out. Bago to. Sana, Direktor, hindi lang salita ang pinapakita mo pero wala sa gawa gaya ng mga ibang public official. Oh, Eddie Luna, shout out, my friend. Dolor Garcia, Prenami Bingson, Eman Escalona. Ha? Hanggang bukas po muli, mga friend. Mission accomplished. Ay, nako. Samsuman. God bless, mga friend. Sana bukas magaling na ako. Para makadalawang vlog tayo.